10 araw lang ang inilagi ni Matt sa hospital. Mabilis siyang naka-recover. 2 araw pa nga lang siya sa hospital ay nakakatayo na siyang mag-isa at nakakapagbanyo na. Mabilis ding naghihilom ang mga sugat niya at ang mga pasa niya sa mukha ay naglalaho na. Magana siyang kumain dahil gusto niyang gumaling na talaga para makalabas na ng hospital. Pang-5 araw niya sa hospital ay gusto na niyang lumabas pero hindi siya pinayagan ng doktor kahit maayos na ang hitsura niya. Kaya nagdagdag pa ng 5 araw ng pananatili niya sa hospital. Sunod-sunod ang subo ko ng kanin at ulam. Gutom na gutom kasi ako. Pero ang totoo niyan, kumain naman ako kanina. Nitong mga nakaraang araw talaga ang bilis kong magutom. Ang sabi ni doktor, normal lang daw yun sa buntis. Pero siguradong tataba naman ako nito. Heto na nga lumalaki na mga braso ko at matambok na ang pisngi ko. Bamantong hininga ko habang mabagal na ngumunguya. Are you okay? Tumingin ako kay Matt na nakatingin din sa akin habang ngumunguya. Nandito kami sa resto ni Tita at dito kami naglo-lunch. Kagagaling lang namin sa check-up niya. Sumimangot ako at muling sinubo ang kutsara na may kanin at karne. Mabagal ko itong minuya. Ana, may masakit ba sa'yo? Nag-aalala ng tanong ni Matias. Nilunok ko muna ang pagkain at tumingin sa kanya. Walang masakit sa akin. May iniisip lang ako. Tumaas ang kilay niya. Ano naman ang iniisip mo? Umusli ang labi ko. Tumataba ako. Lumalaki na ang braso ko Bumibilog na rin ang pisngi ko at may bilbil na rin ako. Tapos lagi pa akong gutom. Ngumisi siya. Normal lang daw sa buntis ang laging gutom. Importante huwag mong gutuman ang sarili mo. Kumain ka. Lalong nang haba ang nguso ko. Tumataba naman ako. And so, sumimangot ako. Hindi na ako sexy. Mahina siyang tumawa. Sexy ka pa rin. Talaga, paano kapag nag-sex tayo tapos sakyan kita, baka di mo na ako kayanin? Umawang ang labi niya at tumingin sa paligid. Napatingin din ako. Sumalubong sa akin ang kakaibang tingin at ngiti ng mga customer na malapit lang din sa mesa namin. Nag-init ang pisngi ko. Mukhang narinig nila ang sinabi ko. Nakakahiya. Napayuko na lang ako at muling samubo ng pagkain. Kung yun ang inaalala mo, siguradong kakayanin kita kahit dumbbell pa ang timbang mo. Nagangat ako ng tingin kay Matias na may pilyong ngisi sa labi. Lalo lang nag-init ang pisngi ko, pati ang katawan ko ay nag-iinit na rin. Ito pa ang isa sa weird na nararamdaman ko Ang bilis kong ma-horny. Kaunting haplos lang sa akin ni Matias, nag-iinit na ako. Titig pa nga lang niya tumitibok na ang kifi ko. Bigla ko tuloy na-miss si Titi Toby. Pagkatapos naming kumain ay lumabas na kami ng resto para umuwi sa bahay niya. Siya ang nagmamaneho ng kotse. Sabi ko nga ay ako na lang dahil hindi pa masyadong magaling ang fracture sa ribs niya. Pero ang sabi niya ay kaya naman daw niya at hindi na raw masyadong sumasakit. Ang sabi ni doktor, pwede daw akong mag-exercise o kahit yoga. Sabi ko habang nakayakap ako sa braso niya. Safe ba yun sa pagbubuntis mo? Yun ang sabi ni doktora. Pwede nga daw kahit aerobics o kaya dancing. Makakatulong daw yun sa mood ko bilang buntis ako. Okay kung yan ang sabi ng doktor, sasamahan kita mag-exercise. Talaga, tumingin ako sa kanya. Tumango siya at ngumiti sabay halik sa noo ko. Sa next check-up mo sa doktor, ako na ang sasama sa'yo. Ngumiti rin ako sa kanya at tumango. Anyway, next week na pala ang schedule ng civil wedding natin kay Judge Romero. Napasinghap ako at napatuwid ng upo. Next week na. Ang bilis naman. Kumunot ang noo niya. Dapat nga nung Monday pa Kaya lang hindi available si Judge kaya next week na. Ngumuso ako. Sobrang bilis naman. Nagsalubong na ang kilay niya. Bakit? Ayaw mo bang magpakasal sa akin? Siyempre gusto ko. Nabibilasan lang ako sa mga nangyayari. Parang sunod-sunod ang kaganapan sa buhay ko. Una, buntis ako tapos next week ikakasal na. Bamantong hininga siya at hinawakan ang kamay ko. I'm sorry kung nabibilasan ka, babe. Ayoko lang mag-aksaya ng panahon. Isa pa, gusto ko na ring magsama tayo sa isang bahay bilang mag-asawa. Kumagat labi ako. Parang may mainit na kamay ang humaplo sa dibdib ko sa huli niyang sinabi. Ang sarap pakinggan na magsasama kami bilang mag-asawa. Kaya sige na nga, payag na ako. Oo na, magpakasal na tayo. Sabi ko at muling yamakap sa braso niya. Napipilitan ka lang yata Hindi
Gusto ko nang magpakasal na tayo kahit bukas pa o kaya ngayon na eh. Tumawa siya at hinalikan ako sa buhok. Ang daldal mo. Baka manahin din ni baby ang kadaldalan mo. Kung babae malamang sa akin siya magmana. Kung lalaki naman malamang sayo. Excited na akong malaman ang gender ni baby. Ano bang gusto mo? Lalaki o babae? Kahit ano. Basta malusog siya kagaya mo. Nakangising sabi niya. Ngumuso ako. Marunong na siyang mangasar. Pagdating namin sa bahay niya ay nilaro-laro ko muna si Pochi na dalaga na bago ako umakyat sa kwarto niya para magpahinga. Siya naman ay nasa study room para mag-review ng documents na pinadala niya kay Jamil. Congratulations newlyweds! Sabay-sabay na bati ng mga bisita pagdating namin sa reception na ginanap dito sa Garden Pavilion ng hotel ni Matt. Galing kami sa opisina ng judge at doon nga ay nag-isang dibdib na kami. I am now Mrs. Santillan. Last year lang kuya ang tawag ko kay Matias at lagi kaming nagbabardagulan dahil buwisit siya sa akin. Ngayon habibi at babe na ang tawag ko sa kanya at wala pa kaming isang taon na magkasintahan ay kasal na kami at buntis pa ako. Hindi mo talaga masasabi ang future mo. Sobrang unpredictable. Who knows, ang kuyahan mo ngayon asawa mo na pala next year. Isa-isang lumapit sa amin ang mga kaibigan namin at bumati. Betang may kasamang biro lalo na sa mga kaibigang takmo ni Matt sa pangunguna ni Kuya Luis at Kuya Kester. Binati din kami ng pinsan niyang si Dan kasama ang asawa nito at anak na sobrang pogi. Dumalo din ang mga kaibigan ni Dan na kasama ding sumagip noon kay Matt. Sina Piero, Austin, Seb at Lex. At in fairness mga guwapings din silang lahat. May mga asawa na rin at mga anak. Binati din ako ng mga kasamahan ko sa animal shelter. Ilang mga classmates ko nung college na nakadalo, mga empleyado namin ni Jorlena at ni Avana sa store at bake shop. Si Miriam at Ruby na nasa ibang bansa na ay binati na lang ako sa video call. Huling bumati ay ang stepmother ni Matt at ang half-brother niya na kasing gwapo din niya. Pero palangiting version naman niya. Congratulations Ana, ginulat mo naman kami Jack. Bati ni Calvin. Oo nga, bigla-bigla nagpakasal ka. Tapos dun pa sa masungit na kaibigan ng kuya mo. Ginayuma mo siya no kaya pinatulan ka niya. Ani Jack. Gago, di ko siya ginayuma no. 9 love siya sa akin kaya niligawan niya ako. 9 love din ako sa kanya kaya sinagot ko siya at kinasal kami. Proud na sabi ko. Wey, tila di makapaniwalang saad ng dalawa. Nasa mukha nila ang pagdududa. Pinagpapaloko sila sa braso at inirapan. Dapat pala di ko na sila inimbita. Oo nga, kung ayaw niyong maniwala wag. Pasensya na, nakakagulat lang kasi. Saka malaki ang tanda nun sa'yo diba? Parang tatay mo na yung asawa mo eh. Saad pa ni Jack. What did you say? Natigilan kami nang biglang sumulpot sa likuran ng dalawa si Matt. Lumapit siya sa akin at hinapit ako sa bewang habang matalim ang tingin niya kay Calvin at Jack na hindi makatingin sa kanya ng diretso at parang mga natatae ang hitsura. Ano yung narinig ko kanina na parang tatay? Ano kuya, ang sabi po namin ni Calvin magiging tatay na po kayo. Congratulations po, palusot ni Jack at alanganin silang ngumiti ni Calvin. Pati ako ay nahawa din sa kanila. Kinabahan din ako dahil baka silang batukan ni Matt. Ang daldal kasi at mga pasmado pa ang mga bibig. Thank you, namali lang pala ako ng dinig kanina. Akala ko sinabi niyong para na akong tatay ni Ana. Mariing sabi ni Matt at matiim na tiningnan ang dalawa na umiling-iling. Nako hindi po namin sinabi yun. Mas mukha pa nga pong nanay niyo si Ana eh. Di ba par? Siniko ni Calvin si Jack. Oo nga po, mas mukhang nanay niyo si Ana. Segundo pa ni Jack. Nanay pala ha. Pinagbabatukan ko sila sa gigil at pinagsasabunutan. Huwag kayong kumain ng handa ha. Pero ang mga gagaw tinuwanan lang ako. Pati ang ibang mga bisita ay nakitawa din. Hayaan mo na sila babe. Huwag mo nang bugbugin ang mga bisita natin. Awat na sa akin ni Matt. Yamakap naman ako sa bewang niya at sinama ng tingin ang dalawa na mga nakangisip. Just enjoy the food Jack, Calvin. Salamat po Kuya Matt. Ani Jack. Buti pa si Kuya Matt mabait. Dapat maging mabait ka na rin. Dagdag pa ni Calvin at sabay silang tumawa ni Jack. At nabyuli na naman ako ng dalawa kong kababata. Palalampasan ko sila ngayon dahil bagong kasal ako.
Niyakag na ako ni Matt sa mesa namin malapit sa mesa nila Mommy kung saan kasalo niya sila Kuya at Jorlena, Tito Amir at ang asawa niyang si Tita Rosana at si Tita Tessie. Mabuti nga si Kuya ay di na masyadong harsh kay Matt dahil aawayin ko talaga siya. Cheers to the newlyweds. Naway biyayaan sila ng maraming anak at lahat ay magmana kay Ana para mabilis pumuti ang buhok ni paring Matt. Saad ni Kuya Kester at tinaas ang hawak na champagne float. Nagtawanan naman ang mga bisita lalo na ang magkakaibigan at tinaas din ang mga hawak na champagne glass. Tinaas din naman ni Matt ang hawak namin. Pinag-cruise namin ang aming mga braso at sabay kaming sumimsam ng champagne. Hinalikan niya ako sa noo, ilong at labi. I love you Ana. I love you too. I love you more deeply. Niyakap niya ako at pinaulanan ako ng halik sa buhok. Naging maingay at masaya ang reception dahil bida-bida ang mga kaibigan ni Matt lalo na si Kuya Kester. Tinalo pa niya ang mga paslit na bisita. Nahihiya na lang tuloy si Ate Chris na napapatakip na ng mukha. Nang tumugtog pa ang budots ay pumunta sa gitna ang mga bisitang malalakas ang loob at sumayaw sa pangunguna ni Calvin at Jack. Sumunod si Rolly at Kirei. At ang bida-bidang si Kuya Kester ay hindi nagpatalo at naghamon pa sa akin. Siyempre di magpapatalo ang buntis na bagong kasal. Chini-cheer pa ako ni Mommy na kalaunan ay sumali din pati na si Tito Amir. Nilapitan ko si Matt at niyayang sumayaw pero ayaw. Papanoorin na lang daw niya ako. Inulan tuloy siya ng tukso nila Kuya Matt pero di siya nagpatinag at ningisi-ngisi lang. Sumali pa ang ibang bisita at nakisayaw din. Punong-puno tuloy ng tawanan ang reception na nagmukhang kids party. Ziniper ko ang pangatlong malita na nilagyan ko ng mga damit ko. Tumayo ako ng tuwid at matamang tiningnan ang buong kwarto ko. Hindi mo naman siguro dinala lahat ng damit mo. Nilingan ko si Mommy na kapapasok lang ng kwarto ko. Lumapit siya sa akin at tiningnan ang tatlong malita na nasa ibabaw ng kama ko. May lungkot sa kanyang mukha. Hindi ko po dinala ang lahat ng damit ko Mommy. Dahil uuwi pa rin naman po ako dito. Pero syempre kasama ko na rin pong uuwi si Matt. Ngumiti si Mommy at tumanggo sabay yakap sa akin. Mamimiss kita anak. Basag ang boses na anes niya. Humigpit ang yakap ko kay Mommy. Nakaramdam din ako ng lungkot. Mamimiss ko din po kayo Mommy. Kumalas siya ng yakap at pinunasan ng daliri ang luha sa gilid ng mata. Promise lagi kang dadalaw dito sa bahay. Syempre naman po Mommy. Pero pwede rin naman po kayong pumunta sa bahay. Ang sabi ni Matt welcome po kayo doon. Basta huwag nyo lang pong itaon na pumunta na Nagel alabing-labing kami. Bad trip po kasi kapag nabitin. Tumawa si Mommy at kinurot ako ng mahina sa tagiliran na aking ikinaigtad. Ang heret-heret mo talaga. Sana di ma-stress sa'yo ang asawa mo. Hindi po yun Mommy, love ako nun eh. I know. Ngumiti si Mommy at hinawakan ang mukha ko. Kahit may asawa ka na at magkakaanak na, you're still Mommy's baby girl. Madamdaming sabi niya. Di ko naman napigil ang maluha at yamakap sa kanya. I love you Mommy. I love you too anak. Ilang sandali kaming magkayakap ni Mommy. Naghiwalay lang kami nang pumasok na si Matias. Dumating na pala siya. Lumapit siya kay Mommy at humulik sa pisngi nito. Ikaw na ang bahala sa anak ko Matt. Alagaan mo siya. Bilin ni Mommy. I will tita. Mommy na ang itawag mo sa akin. Ngumiti si Matt. Yes Mommy. And don't worry, aalagaan ko hong mabuti si Ana at ang baby namin. Lagi din ho kaming dadalaw dito sa inyo. O kaya pwedeng dito kami ng weekend para makasama nyo siya. Anytime din ho pwede kayong pumunta sa bahay namin. Maglalaan ho ako ng kwarto para sa inyo. Salamat Matt. Panatag ang loob ko na ikaw ang napangasawa ng bunso ko. Niyakap ni Mommy si Matt at tinapik-tapik sa likod. Nangingiti na lang ako habang pinagmamasdan sila. Malungkot ako na masaya. Malungkot dahil hindi ko na palaging makakasama sa isang bahay si Mommy at masaya, dahil sa bagong buhay na tatahakin ko kasama ang lalaking mahal ko. Bubuo na kami ng pamilya. Masayang pamilya. Malikot ako sa higaan at hindi mapakali. Init na init ang pakiramdam ko samantalang malamig naman ang buga ng aircon dito sa kwarto namin ni Matt. Nilingon ko ang asawa na mahimbing nang natutulog sa aking tabi. Sumimangot ako. Ang sarap ng tulog niya samantalang ako gising na gising pa ang diwa at hirap makatulog. Bumangon ako at tinitigan ang asawa.
Mahigit 1 buwan na kaming nagsasama dito sa bahay niya at magkatabi gabi-gabi sa kama. Magaling na siya pero puro lang siya halik at yakap sa akin walang galaw. Naiinis na ako. Ako pa ba ang kailangang mag-aya? Sinuyod ko ng tingin ang katawan niya. Nakasando siya ng puti na hakab sa kanyang yummy hard rock body at gray na pijama. Tumitig ako sa harapan ng pijama niya. Napakagatlabi ako dahil nakabakat si Titi Toby. Hindi kasi siya nagsusuot ng brief sa gabi kaya bumabakat yon. Tumingin ako sa gwapong mukha ng asawa. Hindi naman siya mukhang pagod. Maaga nga siyang umuwi galing sa opisina niya. Muling bumaba ang tingin ko sa harapan ng kanyang pijama. Miss ko na si Titi Tobias. Tumaas ang kamay ko at hinawakan ang garter ng pijama niya at dahan-dahan yung binaba hanggang sa tumambad sa akin si Titi Toby na tulog rin. Pero grabe si Titi Toby kahit tulog malaki pa rin. Kagatlabing hinawakan ko ang pagkalalaki ni Matt na tulog pa. Umawang ang labi ko habang hawak-hawak ko ito. Ito ang unang beses na nahawakan ko si Titi Toby. Mabigat siya, mahaba at mataba. May katigasan at malambot ang balat na kulay brown. Kaya pala noong unang nagtsak-tsakan kami nila Nat ako at namaga ang kifi ko. Winagwag ko ang pagkalalaki niya at nanggigil nang maalala ang sinapit ko noon. Bad Titi Toby, salbaha ka. Kaya pala namaga si Kifi dahil ang laki-laki mo. Mana ka sa amo mo. Pinisil ko si Titi Toby sa gigil ko. Pero natigilan ako nang umungol si Matt at pamaling ang ulo sa kabilang side. Mukhang nasaktan siya. Lumingon ako kay Matt nang gumalaw ang ulo niya at braso. Kinakapa niya ang espasyo sa kanyang tabi na iniwan ko. Babe. Tawag niya sa akin sa inaantok at magaspang na boses. Mukhang nagigising na siya. Hinintay kong damilat ang mata niya na nangyari naman. Kunot noong tumingin siya sa akin. Ngumiti naman ako sa kanya habang hawak ko pa rin si Titi Toby. Babe. Natigilan siya nang makita kung ano ang ginagawa ko sa ibaba niya. What are you doing, Ana? Bahagya siyang bumalikwas ng bangon at nagpasalit-salit ang tingin niya sa akin sa kahawak ko. Sumimangot ako. Hindi ako makatulog eh. Umawang ang labi niya. Hindi ka makatulog kaya pinagtripan mo ang alaga ko. Hindi ko siya pinagtitripan. Kinakausap ko lang siya at sinizermonan. Pero buntis ka, babe. Baka masaktan si baby. Nag-aalalang sabi niya. Ang sabi ni Doktor okay lang daw ang buntis. Sinabi niya yun. Tila nagdududang tanong niya. Oo nga, sa next check-up ko next week tanungin mo pa siya. Okay, next week tatanungin natin siya kung okay lang ang intercourse sa buntis para makasiguro tayo. Kaya matulog ka na. Sumimangot ako. Ayokong matulog. Gusto ko muna. Babe, next week na lang. Tanungin muna natin si Doktora. Few months later, ngiting-ngiti akong lumublob sa swimming pool. Ang lamig kasi ng tubig. Nakaka-relax. Pati nga si baby ko sa tummy ay parang nerelax din. Sobrang init kasi ng napanahon. Nakakapaso. Nandito kami sa bagong private resort ni Kuya Kester na nasa labas ng Manila bandang Bulacan. Eco-friendly ang private resort. Maraming puno kaya hindi mainit at malamig ang tubig. Nagkayayaan kasing mag-outing ang magkakaibigan kasama syempre ang mga asawa at anak. Anak, huwag ka nang masyadong pumunta sa malalim. Diyan ka na lang sa mababaw. Paalala sa akin ni Mommy habang tumutulong siya kanila Jotlena, Ivy at Alana na nag-iihaw. Yes, Mommy, sabi ko at tumingin kay Matias na nakatingin din sa akin habang kunot ang noo. Alam kong kanina pa niya ako binabantayan. Tutol nga siya noong una na sumama kami sa outing dahil kabuwanan ko na. Baka bigla daw akong mapaanak. Pero nagpumilit pa rin akong sumama at hindi niya ako kayang hindian. Careful babe, paalala niya sa akin. I will. Mua. Nag-flying kiss pa ako sa kanya na ikinangisi niya. Binalingan na niya ang mga kaibigan na naglalabas na ng light beer. Syempre di mawawala ang inuman. Kung di lang aki bubuntis makikipag-inuman din ako sa kanila. Okupado namin ang buong private resort. Kami lang ang tao dito at ang mga staff. Ang mga chikaiteng ay nasa kiddie pool na may mga salbabida at life jacket pa. Si Baby Alina nga ay para ng tilapia na nasilo ng salbabida at kamakawag-kawag pa ang paa. Gusto kong maki-join sa mga chikaiteng kaya lang baka accident nilang masipa ang tummy ko kaya dito na lang ako sa 3 feet at tamang love.
Ang mga pets naman ay malayang nagtatakbuhan sa paligid. Si Pochi na dalagang-dalaga na ay kapon na. Kaya okay lang na makipagharutan siya sa mga boys na doggies na inadopt din ng mga kuyas and friends. Malaki na nga ang pinagbago ng mga aspen na inadopt. Nagmukha na silang may lahi. Anytime pwede na akong manganak, sabi ni Doktora. Malaki ang tiyan ko at bilog na bilog. Lalaki ang panganay namin ni Matias at sobrang excited na siya na lumabas ito. Kumpleto na nga sa lahat ng gamit ang baby boy namin at may sarili na rin siyang kwarto. Ako naman, bahagyang tumaba. Pero hindi ko na inaalala yun, importante mahal ako ni Matt kahit tumaba ako. Babawi na lang ako kapag nakapanganak na. Hi Juntis. Lumingon ako sa tumawag sa akin at napangiti ako nang makita si Ate Rica. Ate Rick, long time no see. Tay lang tawag ko sa binabaeng pinsan ni Kuya Kester. Di ko ine-expect na makikita siya ngayong araw. Ang alam ko nasa New York siya dahil busy siya sa shop niya lalo pa at papalapit na ang Fashion Week. Hindi nga siya nakadalaw sa kasal namin ni Matt at nagulat nga siya nang malaman yun. Di niya ay expect na magiging kami ni Matt. Halika buntis dali. Ang dami kong pasalubong sa'yo. Excited niyang sabi at pinakita ang mga hawak niyang paper bag. Natatawang naglakad naman ako paahon sa tubig. Pero napangiwi ako nang sumakit ang binti ako. Oh, daing ko at sinapo ang binti. Oh my God, what happened Ava? Mangganganak ka na, bulalas ni Ate Rica. Natigilan tuloy ang mga naroon at tumingin sa akin. Gumuhit ang pag-aalala sa mukha ni Matt nang makitang nakangiwi ako. Mangganganak ka na babe. Hindi pa ako nakakasagot ay bigla siyang tumalon sa pool at lumapit sa akin. Lalo naman akong napangiwi ng samigid pa ang kirot sa binti ko. Hindi ko naman ito mahawakan dahil nag-aalala ako na baka mawalan ako ng balanse. Humawak na lang ako sa balikat ni Matt. Agad nam niya akong binuhat at inahan. Nakaabang naman sa dulo ng pool sila mommy at kuya para umalalay. Si Ate Rica nga ay panay na ang tili sa taranta. Nakaguhit na sa kanilang mukha ang pag-alala. Teka, ay ready ko na ang sasakyan. Dalhin na natin siya sa pinakamalapit na hospital baka dito pa siya manganak. Tarantang sabi ni kuya at mabibilis ang hakbang na tumungo sa garahe. Bilasan mo, baka kung ano pa ang mangyari sa mag-ina ko. Sigaw ni Matt kay kuya habang buhat niya ako at mabibilis ang hakbang na sumunod dito. Nakasunod din sa amin si mommy at sila Kuya Kester. Huwag mo kong sigawan Matt. Kapag may nangyaring masama sa kapatid ko at sa baby niya ikaw ang mayayari sa akin. Sigaw ni Kuya. O huwag na kayong magtalong magbayaw. Mangganganak na si Ana. Saway naman ni Kuya Jace. Teka lang. Protesta ko nang makarating na kami sa garahe. Nakangiwi pa rin ako dahil naninigas pa rin ang binti ko at makirot. Ano yun babe? Malapit nang lumabas si baby. Dadalhin ka na namin sa hospital. Ani Matt. Hindi pa ako mangganganak. Pinulikat lang ako. Masakit ang binti ko at naninigas. Nakangiwing sabi ko. Natigilan naman silang lahat lalo na si Matt na matiim nang nakatitig sa akin. Sinamaan naman ako ng tingin nila kuya lalo naman akong napangiwi. Bakit parang kasalanan ko? Pinakaba mo kami Ana. Wika ni kuya sa naiinis na boses. Ngumuso ako. Ang oo nyo kasi. Wala naman akong sinabing mangganganak na ako. Pinulikat lang ako kay ako namilipit sa sakit. Pumalatak si Kuya Luis. Ang mabuti pa ihagis mo na lang pabalik sa pool si Ana. Don't talk to my wife like that. Sinama ng tingin ni Matt si Kuya at naglakad na pabalik sa pool area. Nagsibalik din ang lahat sa pool area at nagtawanan na lang dahil akala nila mangganganak na ako. Maingat akong nilapag ni Matt sa plastic lounge chair. Umupo siya sa may bandang paanan ko at minasahe ang binti kong naninigas pa rin pero hindi na masyadong makirot. Lumapit naman si mommy at binigyan ako ng tuwalya. Akala ko talaga anak, manganggak ka na eh. Natawa ako. Hindi pa po, ma. Pinulikat lang ako. Pero pinakaba mo kami ng bongga Juntis. Kaloka ka. Ani Ate Rica na lumapit sa akin at hinalikan ako sa pisngi. Na-excite kasi ako nang makita-kita Ate Rick. Ang sabihin mo excited ka sa pasalubong ko. Inirapan niya. Ngumisi naman ako. Parang ganun na nga. Kasalanan mo naman pala kung bakit pinulikat ang asawa ko. Masungit na sabi ni Matt kay Ate Rica habang patuloy niyang manimasahe ang binti ko. Sorry naman, excited lang akong makita si Ana.
Matagal-tagal din kaming di nagkita dahil na busy ako sa New York. Naka-ismid na sabi naman ni Ate Rika. Huwag mo nang sonjitan si Ate Rika, Matt. Kara-rating lang niya eh. Saway ko sa asawa. Napailing-iling na lang siya. Masakit pa ba ang binti mo? Hindi na. Nerelax na ang muscle ko. Pero muli akong napangiwi dahil ang balakang ko naman ang kumirot. Kumunot ang noo niya. Akala ko ba hindi na masakit? Yung balakang ko naman ang sumasakit. Sabi ko at hinawakan ang balakang. Normal lang naman kung minsan na sumakit ang balakang ko at agad din yung nawawala. Pero nang mga sandaling yun ay parang matagal mawala ang sakit pati ang kabila ay parang sumasakit din. Siguradong hindi na halos may pinta ang aking mukha sa pagkakangiwi. Ang sakit. Gumuhit din ang sakit sa ilalim ng tiyan ko kaya napahawak ako doon. Ana, are you okay? Nag-aalala ng tanong ni Matias na hindi naman alam kung hahawakan ba ang tiyan ko o ang balakang ko. Arg sobrang sakit na. Hiyaw ko na habang sapo ang tiyan. Humihilab na ba ang tiyan mo Ana? Tanong ni Jorlena na lumapit na rin. Oo at para akong may ihi. Nakangiwing sabi ko at muling umiwi ng samigid na naman ang kirot sa tiyan ko. Mas matindi na ngayon ang kirot. Namilog naman ang mata ni Ate Chris. Oh my God, naihi ka na Ana. Mukhang pumutok na ang panubagan mo. Mangganganak ka na nga. Oh my God. Mangganganak na si Ana. Tili ni 8 Ana. Sure na ba yan? Tanong ni Kester. Oo sure na. Pumutok na ang panubagan niya. Ihanda nyo na ang sasakyan dali. Binuhat naman ako ni Matt. Nakaguhit na sa kanyang mukha ang pag-aalala. Humawak ako sa kanyang balikat habang dumadaing. Dadalhin ka na namin sa hospital babe. Kaunting tiis lang. Parang lalabas na si baby Matt. Halos tumakbo na siya papuntang garahe. Sumunod naman sa akin si Mommy. Sa likod ng sasakyan ay katabi ko si Matt at si Mommy. Ang driver ay si Kuya kasama niya si Kuya Kester. Hindi na pinasunod ni Mommy ang iba dahil walang kasama ang mga bata. Kaya kaming apat na lang ang bumiyahe papunta sa pinakamalapit na hospital habang ako ay mangiyak-ngiyak na sa sobrang sakit. Halos madurog ko na nga ang kamay ni Matt sa diin ng piga ko at para na ring banibiyak ang katawan ko sa gitna. Totoo na talaga ito. Mananganganak na ako. Pagkatapos damid ni Baby Matty ay binuhat ko siya para padigyahin. Ang bigat niya. Sa tingin ko ay nadagdagan na naman ang timbang niya. Kapag si Matt ang nagbubuhat sa kanya ay parang wala lang samantalang ako ay bigat na bigat. Dinala ko si Baby Matty sa garden para malibang siya sa mga nakikita. Kinakausap ko rin siya kahit deadma lang ako sa kanya. Ana anak, nandyan na ang asawa mo. Tawag sa akin ni Mommy. Ay dumating na pala si Daddy. Mukhang na-miss na tayo ni Daddy. You wanna see Daddy? Kausap ko kay Baby Matty pero kinunutan lang niya ako ng noo. Natawa na lang ako at bumalik na sa lanay kung saan naroon na si Matt at hinihima si Pochi na naglalambing sa kanya. Dinampyan ako ng halik ni Matt sa labi at sa noo naman si Baby Matty na halatang natuwa nang makita siya. Di ko tuloy napigil ang mapasimangot. Halatang may favoritism si Baby Matty. Kanina nung ako ang dumating deadma. Pero yung daddy niya ang dumating ay kumakawag pa ang mga kamay at nagpapabuhat. Nangingiti ako habang pinagmamasdan si Matt na hinheles si Baby Matty para makatulog na. Ganito ang gawain niya gabi-gabi bago kami matulog. Patutulugan niya muna si Baby Matty habang ako prente lang na nakaupo sa kama at nakasandal sa headboard habang pinapanood sila. Kapag ako kasi ang nagpapatulog kay Baby Matty ay hindi siya agad nakakatulog at nakatingin lang sa akin. Nakanta ko na ang lahat ng kanta pero dilat na dilat pa rin ang mata niya. Samantalang kay Matt kakausapin lang siyang matulog na para mabilis lumaki, hayon ang bilis makatulog. Ang sarap nilang pagmasdan mag-ama. Lalo na si Matt. Sobrang soft niya kay Baby Matty. Para itong kristal na babasagin kung ituring niya. Kitang-kita din sa mukha niya ang pagmamahal sa anak namin. Walang doubt ang magiging mapagmahal siyang ama. Maingat nang nilapag ni Matt si Baby Matty sa crib nito. Tulog na siya. Mahinang tanong ko. Yes babe. Kinumutan na niya si Baby Matty at lumapit na sa kama. Samampa na siya sa tabi ko at pumailalim sa kumot. Lumapit naman ako sa kanya at yamakap sa kanyang bewang. Pinailalim naman niya ang braso sa ulo ko. Babe, napapansin ko bukod sa kamukha mo si Baby Matty nagiging kogli mo rin. Sambit ko at umunan sa malapad niyang dibdib.
Dinante ko pa ang hita sa hita niya. Dahil bawal pa kaming mag-bedtime, lambingan na lang muna. What do you mean babe? Kunot noong tanong. Mahal na mahal kita Eva. Niyakap ko siya at mariing hinalikan ang kanyang noo. Mahal na mahal din kita kahit ang songgit-songgit mo sa akin noon. I love you my grumpy kuya. Ngumiti ako at sa labi ko naman siya mariing hinalikan. Siya ang pinakamagandang nangyari sa buhay ko at ang mga anak namin dot niya habang humahaplos ang kamay sa braso ko. Masungit siya at laging dedma. Kanina nga nang dumating ako di man lang na-excite nang makita ako. Pero nung ikaw ang dumating kumakawag pa ang kamay. Mahina siyang tumawa at hinalikan ako sa pisngi. Kinantahan ko nga siya kanina kinunutan lang niya ako ng noo at sinama ng tingin. Ikaw na ikaw talaga siya. Dagdag ko pa. Ganon ba ako sa'yo dati? Natatawang tanong pa niya. Tumaas ang kilay ko at nang haba ang nguso. Oo kaya, sanggit-sanggit mo nga sa akin noon ngayon, masungit pa ba ako sa'yo ham? Dinampi-dampian niya ako ng halik sa buhok. Hindi na, super lamang mo na, pero minsan sinusungitan mo ko kapag matigas ang ulo ko. Mahal lang kita kaya minsan nasusungitan kita sa katigasan ng ulo mo. Parang panganay na anak na nga kita sa kakulaitan mo minsan. Ako naman ang tumawa. Sorry na po, saka nakilala mo na akong makulit. I know, at isa yon sa minahal ko sa'yo. Niyakap niya ako ng mahigpit at hinalikan sa noo, ilong at labi. Mahigpit din akong yamakap sa bewang niya habang tinutugon ang halik niya. Masaya silang namuhay mag-asawa kasama ng kanilang anak. Alam nilang kahit anong pagsubok ang dumating malalagpasan nilang mag-asawa yon. Sa tulong ng kanilang pamilya at kaibigan. Hanggang sa muli mga listeners. Mag-iingat kayo palagi maraming salamat sa walang sawang pag-support at pakikinig.